May natanggap ka bang subpina sa email o social media? Baka yan ay fake. Mismong Chief Justice na ang nagsabi, mag-ingat at mag-beripika. Yan ang agenda report ni Joash Malimban, live nag-uulat mula sa Baguio City. Joash, ano bang report ito? Naku, Corina, tama ka dyan. Mismong si Chief Justice Alexander Esmundo na yung lumapit at nagsalita sa media kanina. Paalala niya sa publiko, mag-ingat at mag-verify dun sa mga kumakalat na peking dokumento sa social media. Sa pinakahuling advisory ng Korte Suprema, pinag-iingat ang publiko sa mga lumalabas na order, notice, issuance at iba pang court documents. Marami raw kasi rito natatanggap ng mga tao sa social media, emails at iba pang messaging platforms. Nagpapakilala ang mga nagsisend bilang empleyado ng iba't ibang korte, kabilang na riyan ang Supreme Court. Ang iba, mayroon pa raw tatak ng SC logo. Ani SC spokesperson Attorney Camille Ting, malaki ang posibilidad na bagong taktika ito ng money-making scheme. May ilang mga ulat daw kasing nakakarating sa kanila kung saan nanghihingi umano ng cash settlement ang nagpapakilalang miyembro ng korte. Paalala ni Ting, hindi hihingi ang korte ng cash settlements direkta mula sa mamamayan. Kasi right now, yung mga scams na to, they're usually after money. They ask to settle. Like they're gonna say, example, na meron kayong kaso, kung gusto nyo i-settle, call this number. Pero hindi po siya official. Paalala naman ng Chief Justice, siguraduhin mag-verify muna sakaling makatanggap ng mga ganitong dokumento. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga notisya o subpina na natatanggap nyo o nakikita nyo sa social media posting na kayo ay inuutosang pumunta sa hukuman para magpaliwanag sa kung anumang bagay. Siguraduhin nyo na ang notisya ay totoo at tama, magberipika kayo sa korteng sinasabi nilang doon kayo pumunta. Pwede din kayo magberipika sa Korte Suprema, makipag-ugnayan kayo sa mga opisina ng Public Information Office para mapatunayan ang mga notisyang natatanggap nyo ay may katotohanan o ito isang peking bagay na hindi dapat yung paniwalaan. Ayon sa SC, nakikipag-ugnayan na rin sila sa iba't ibang law enforcement agencies para maimbestigahan ang mga taong nasa likod ng mga panlolokong ito. Ngayong araw, naglabas na rin ng formal charges of gross misconduct ang SC laban kay Retired Court of Appeals Associate Justice Isaias Dikdikan. Matatandaang nasangkot si Dikdikan sa pagpatay kay Cebu-based lawyer Joey Luis Sui noong 2020. May sapat umanong basehan para masabing may kinalaman si Dikdikan sa murder case ni Wee. May 10 araw si Dikdikan para magbigay ng kanyang sagot. Sakaling ma-convict, posible raw siyang maharap sa disbarment at forfeiture ng kanyang retirement pension. Corina, giit din ng SC na no one is above the law at dapat daw na managot yung sino man na lalabag sa batas. Corina. Okay, maraming salamat sa iyong ulat, Joash Malimban, live mula sa Baguio City.